Hello, Mike. Sound check. Magandang hapon po sa bawat isa po rin ng pangalan ng Panginoon. And welcome po sa Sunday afternoon services sa Jesus Christ Baptist Church. Thank you po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And also, tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa natapos na gawain kayo ng umaga. And also sa opportunity and freedom na meron tayo to have our afternoon service. Bago tayo dumako sa atin hong mga sa ating gawain ng pagsamba ngayong hapon, ilan ho ng mga announcements and reminders. Muli ho, ang ukay-ukay for a cause I will start next Sunday. So magdala na ho kayo ng extra money para ho suportahan ang ukay-ukay fundraising ng ating mga young people. At salamat ho sa Panginoon sa mga nagbigay na. Ngayon, kung sinasabi niyo, Brother Paul, hindi pa kami nakapagdala, pwede ho all throughout this week, pwede ho magdala even hanggang Saturday, even Sunday morning, sapagkat ilang Sundays naman ho natin na idadaos yun ho ang ating ukay-ukay for a cause. And then also, meron ho tayong isa pang fundraising ng sa mga young people. Sa next Sunday ho natin yan ipapakita, pero kung meron kayong mga pictures sa inyong mga cellphones na gusto niyo ipaprint in a very good stainless steel metal sheet. Napakaganda, napaka-bright ng colors and waterproof, dustproof at hindi lang bend-proof. Pag bininyo na masisira. Nevertheless, ay napakagandang i-display. So, yan ho ay kasama ng fundraising. Also, may t-shirts upcoming po. Ipiprint ho yung mga design ng mga t-shirts and by order po yun para ho sa fundraising ng ating mga young people. 150 lamang po per t-shirt at maganda naman ho yung quality. Okay, so yun ho ang ating mga announcements. And mamaya ho, pagkatapos ng ating afternoon service, we'll have our prayer meeting. And nagtutuloy-tuloy na. Pagkatapos ng ating prayer meeting ay meron tayong short devotion by some of our men in the church. And patuloy ito nagiging blessing. And isa ho ito sa mga avenue para makita ang may mga gifts or ma-develop yung mga gifts na meron yung atin hong mga kalalakihan. Pag-pray ho natin patuloy ang atin hong mga kapatiran. Nandun na may mga karamdaman kayo ng umaga na i-announce natin patungkol kay Tatay Arsing. Pag-pray ho natin ang Dinong family, silang mag-asawa ang punong abala sa pag-asikaso dun sa mag-asawang matanda. So pag-pray ho natin. Kung naalala nyo ho, maybe last month ay na-stroke yung nanay naman, yung asawa ni Tatay Arsing. So inaalagaan din ho yun nila Sister Danica. And then pati ngayon si Tatay Arsing. So tunay ho na malaking burden ho ito sa atin hong mga kapatiran. So pag-pray ho natin, salamat ho sa mga tumugon ho kanina para ho tulungan sila. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Again, I would like to encourage everyone, ang kapatiran, if you have prayer requests all throughout the weeks, ay utilize natin yung ating mga GC, ating mga group chats para i-update lang or makahingi ng mga prayer requests sa ating mga kapatiran at para maipag-pray po natin ang isa't isa. Okay, so that covers our announcements and reminders. Di ba na lang kung meron akong nakakalimutan? Meron ba? Wala na siguro. So tayo ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba, ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay, pagsiyasat at paghahanda sa atin ng Panginoon sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kami ay nagpupuri sa iyo. Kamangha-mangha ikaw, O Diyos na dakila. Kamangha-mangha, Panginoon, ang iyong kamay na soberano. Gaya ng aming napag-aralan kanina, Panginoon, alam namin
na ang iyong kapangyarihan, ang iyong kamay ang soberano maging sa bawat at anumang gobyerno na nasa iba't ibang sulok ng daigdig. Alam namin, Panginoon, na walang liderato ng anumang gobyerno na labas sa soberanong kamay mo. At salamat sapagkat alam namin na hindi out of control ang mga bagay-bagay, kung hindi everything is under your control, under your sovereign hand. Purihin ka, Panginoon. Tulungan mo kaming magpahinga sa mga katotohanan ito, even though we cannot explain everything. Lord, tulungan mo kaming tumungtong sa mga katotohanan na aming nalalaman sang-ayon sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad. At ang iyong mga katotohanan na aming napag-aaralan ay gumabay sa aming mga pang-araw-araw na buhay, sa mga desisyon na kailangan namin gawin, maging sa pangarap at mga planuhin namin, Panginoon. And Lord, we do also ask na ingatan mo kami sa gawain namin ngayong hapon. Alam mo po ang kapaguran ng pisikal na katawan. Alam mo rin po, Panginoon, ang mga bagay na umaagaw ng aming atensyon. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, na makapag-focus sa pagsamba sa iyo. Na bawat aspeto sa aming pag-aawitan, umawit kami ng may pag-ibig at merong kasama ang aming mga kaisipan. Ngayon din, Panginoon, sa aming pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pagkakaloob, lalo na, O Diyos, bigyan mo kami ng tamang puso na nagbibigay kaluwalhatian sa iyo. At yan din sa pakikinig namin ng iyong salita, na tunay nga na patuloy naming nasain ng iyong kalooban at hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging mga tagatupad nito. O Diyos, sa lahat ng aming gagawin, nawa ikaw ang maluwalhati. Gamit ang aming hiling, Panginoon, na siyasatin mo kami, ang aming mga buhay, ultimong aming mga nasa, aming mga salita, aming mga kaisipan at anuman, O Diyos, na hiwalay sa iyong mga katotohanan o taliwas sa iyong mga kautusan. Panginoon, patawarin mo po kami at patuloy kami tumitingin lamang kay Kristo sapagkat sa Kanya lamang ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, tulungan mo po, ingatan mo po ang iglesyang ito mula sa anumang kamalian at gamitin mo po kami upang ang ebanghelyo ay lalong maipangaral sa iba. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo pa'y umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, O kay tamis ng nakay Jesus. O kay tamis ng nakay Jesus, ako ngayon ay hanap na ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesucristong Panginoon, inadakila sa maghapon. Nang kay Jesus ay magpasakop, ang hitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay, si Jesucristong Panginoon, inadakila sa maghapon. Kaya ang buhay ay nakamtan, na si Jesus ay
Manatiliin po tayong nakatayo para po sa pagbasa. Purihin ang ating Panginoon. Atin pong basahin ating Bible passage for giving sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin na mga makasalanan. Salamat o Diyos na si Kristo ay namatay para sa amin at muling nabuhay, at sa araw na ito o Diyos, inaalaala namin ang kanyang muling pagkabuhay. Salamat po sa pag-asang ito na binigay mo sa amin. Kaya nawa o Diyos, sa aming patuloy na pagsamba sa iyo, bahagi ng aming gawain, ng aming pag-aalay sa iyo o Diyos, nawa turuan mo kami at tulungan na magkaroon ng puso o Diyos na tunay na nagpapasalamat, nagsasamba sa iyo habang iniaalay ang mga bagay na ito sa iyong harapan. Salamat po o Diyos sa mga bagay na ibinigay mo sa amin, sa mga oportunidad na binuksan mo para kami o Diyos ay pagpalain. Salamat Panginoon sa trabaho, sa mga biyaya mo, sa negosyo o Diyos. Salamat o Diyos sa lahat ng ito. Kaya nawa o Diyos, maibalik namin ang aming pasasalamat sa iyo. Nawa o Diyos, tanggapin mo ang aming mga alay. Pagpalain mo o Diyos sa magamit ito sa pinakamainam na paraan, sa ikalalawak ng iyong ebanghelyo sa dakong ito, Panginoon. Sa ikalalago ng iyong mga mananampalataya at sa ikaliligtas ng mga wala pa sa pananampalataya, O Diyos. Nawa mahabag ka po. Mahabag ko po sa iyong mga anak sa hapong ito, Panginoon. Nawa pati sa pangangaral ng iyong mga salita, nawa kahabagan mo kami, bigyan mo kami ng tunay na pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Huwag mong hayaan kami ay magkamali sa pagkaunawa ng iyong mga salita. Bagkus o Diyos, gamitin mo ito sa pagpapalago pa sa amin. Nawa ikaw ang maluwalhati sa lahat ng gagawin sa maghapong ito, Panginoon. Dalangin namin to sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y muling umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, Faith in the Victory. Come along the hills of light, we Christian soldiers rise, and press the battle hard and not shall build the glowing skies. Against the foe in waves below, let all our strength be heard. It is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith and light, the will is spreads with on every field. This thing a shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand above we find join up in better way. Let tents of peace be left behind and onward to the fray. Salvation's helmet on its head, we should gird above. The earth shall tremble neath our tread and echo with our shout. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world.
To him that overcomes the foe, I privilege of victory. Before the angels he shall know his name, confess and bear. Then onward from the hills of light, our hearts will aflame. And when he showed the hosts of light in Jesus' conquering name, faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Tayo po ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Sa ating po pagbasa ng salita ng Diyos, sa ating po kunin ang ating mga Biblia at buksan po natin ito sa aklat po ng 1 Timothy chapter 6 verses 1 to 2. Ating pong sabay-sabay basahin sa Tagalog. Ready, read. Ituring ng lahat ng mga nasa ilalim ng pamatok ng pagkaalipin ang kanilang mga amo bilang karapat-dapat sa lahat ng karangalan upang ang pangalan ng Diyos at ang aral hindi malapastangan. Ang mga may among mananampalataya ay huwag maging walang galang sa kanila sapagkat sila'y mga kapatid, kundi lalo pa silang maglingkod sapagkat ang mga ay mga mananampalataya at mga minamahal. Iyong ituro at ipangaral ang mga bagay na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na po. Amen. Purihin po ang pangalan ng Diyos at tayo dumako sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. O sang-ayon ho sa isang survey na ginawa sa Amerika, 70% ng mga Amerikanong may trabaho ang hindi masaya sa trabaho nila. And a whopping 90% ng mga may trabaho do not feel like getting up to go to work. Ang tawag ng iba ay merong Monday blues, na mahirap gumising, mahirap bumangon sa araw ng Lunes at upang sila ay pumasok sa trabaho. Ang tingin ng marami ay ang trabaho ay isang necessary evil. It is bad, I don't want it, but I need to do it. At ang tingin nila ay ito ay necessary evil to provide their needs, and hopefully ay magbigay din naman ng ilang indulgence once in a while. Sila ay makapagbakasyon or perhaps makapagbuhol. Pero makikita ho natin at kagaya nung napag-aralan natin minsan, pagdating sa salita ng Diyos ay hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang trabaho ay hindi necessary evil. Ang trabaho ay isang mabuting bagay na dinisenyo ng Diyos sa tao. Doon pa lamang sa hardin, bago dumating ang kasalanan, ay binigyan na ng katungkulan o ng trabaho ng Diyos si Adan o ang tao na kanyang nilikha. Sa Genesis chapter 2 verse 15, ang sabi, "The Lord God took man and put him in the garden of Eden to dress it and to keep it." So even before the fall of man into sin, ay meron ng presence ng work. Meron ng presence ng duty. So God created man and assigned him to work, to do something even before the fall of man into sin. So work is not a result of sin. Work was made harder because of sin. Ang pagtatrabaho ay hindi resulta ng kasalanan, kundi ang pagtatrabaho ay mas pinahirap dahil sa kasalanan. Ang sabi na ng Diyos sa tao, pagkatapos siya magkasala, Genesis 3 verse 19, "In the sweat of thy face thou shalt eat bread till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return." So isa ito sa mga curse or sumpa ng Panginoon ng parusa niya, particularly kay Adam, nung sila ay magkasala ni Eva. So gusto ko lang liwanagin sa pagsisimula ho natin that this work is good.
Work is a God-given and designed for the God. It's a given by God and designed for the fulfillment of man. Ang pagtatrabaho o paggawa ay dinisenyo at binigay ng Diyos sa tao. Again, we have a working God and He made us according to His image as working men. At nahandoon yung sense ng fulfillment, lalo na sa mga kalalakihan na pag merong project na sinimulan at merong project na natapos, ay nahandoon yung sense ng fulfillment. I can still remember one time, nung ako'y nasa Pampanga pa, bumili ako ng mga paleta at ginawa kong mga bangko. At ang disenyo ko sana doon ay 4 na mahaba-habang bangko na pag pinagtabi-tabi ay papag. And guess what? Hindi naging magkapare-pareho yung height ng bangko. Hindi siya pwedeng papag, masakit sa likod. Pero as I look at it, kaakibat pa dito yung blackboard na pagamitin para sa pagtuturo sa mga bata. Rough, hindi pantay-pantay, pero may sense ng accomplishment. Ginawa tayo ng Diyos hindi para walang gawin, kundi dinisenyo tayo ng Diyos para may gawin. Again, work is good. It is a means by which we can effectively be a witness of the gospel and bring glory to God. At ito yung paalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, particularly mga Christian slaves, mga Kristiyanong alipin na inuutusan niya si Timothy na paalalahanan, particularly yung mga Kristiyano sa Ephesus, na kung saan iniwan niya si Timothy para pagpastorahan at ayusin yung mga problema sa church at Ephesus. At sinabi niya sa bandang dulo ng verse 2 na binasa ho natin, these things teach and exhort, na yung mga aliping Kristiyano ay trumabaho ng maayos bilang maging mabuting patotoo at hindi bigyan ng kahihiyan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So this is our message this afternoon. The Christian worker must consciously apply himself to the work that God has providentially placed him so as not to bring dishonor to the name and the truth of God. Ang Kristiyanong manggagawa ay kailangang ilaan ang kanyang sarili sa paggawa sa trabaho na pinaglagyan sa kanya ng Diyos para di mabigyang kahihiyan ang pangalan at ang katotohanan ng Panginoon. So before we proceed, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na tunay nga naliwanag ng aming mga paa at ilaw sa aming mga landas as we live in the dark world na puno ng kasamaan, puno ng kasalanan, puno ng mga kasinungalingan at iba't ibang mga ideolohiya na taliwas sa iyong salita. Nawa, O Diyos, ang liwanag ng iyong salita ang gumabay sa amin, ang bumasag sa mga maling kaisipan at gayon din, Panginoon, magtulot sa amin, magdala sa amin sa pagsisisi upang kami ay lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ama, gamitin mo po ang mga katotohanan na ito upang turuan kami, upang baguhin kami, upang patuloy kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. And also, Lord, we pray na ikaw po ang magligtas sa mga hindi pa tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo. Tulungan mo nawa kami bilang mga mananampalataya, saan mo man kami tinawag, O Diyos, na ang aming mga buhay ay maging mabuting patotoo at maging palamuti ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Ingatan, samahan, tulungan mo po kami at lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, bago tayo magpatuloy sa mga talata na ating binasa, gusto ko lang magbigay ng kaunting background about the Christian theology of work. Nakita natin kanina sa ating pagsisimula ng iba, ang tingin sa pagtatrabaho is a necessary evil. Gagawin ang pagtatrabaho dahil para merong makain, pero ang tingin nila sa pagtatrabaho ay masama. Pero hindi lamang yan, meron pang isang view with regards to work na nagkudulot sa marami at naging sa mga mananampalataya na hindi ito fully i-embrace. At ito yun, the categorization of work as sacred and secular. Ang tinatawag ng iba na sacred work ay yung religious work, mga gawa na may kinalaman sa quote-unquote ministry, may kinalaman sa church.
At ito yung paglilingkod sa Diyos. And then yung secular work is a worldly-oriented work. Ito yung ginagawa ng maraming Kristiyano mula Lunes hanggang Friday or Lunes hanggang Sabado. Pumapasok sila sa kanilang mga opisina at marami silang ginagawa or nado sila sa lugar, hanap buhay o trabaho nila at may ginagawa sila, and that is not religious and that is not serving God. Well, this is the traditional idea na nakatanim sa kaisipan ng marami, and even some Baptists, if I may remove the word some, even many Baptist churches ay merong ganitong kaisipan. Maaaring ilan ho sa inyo, kagaya ko, ay lumaki sa pangangaral na kung saan ang paglilingkod sa Diyos ay nakakulong sa 4 na sulok ng iglesia. I can still remember at touch na touch ako doon sa illustration ng tape measure. Gaanong karaming oras ka kumakain, putol. Gaanong karaming kang oras natutulog, putol. Gaanong karaming oras ka nanonood ng TV, putol. Gaanong karaming oras ka naliligo, putol. Gaanong karaming kang oras na sa eskwelahan, putol. Gaanong karaming kang oras sa trabaho, putol. At putol ng putol ng putol, kung ano-ano pa. At naalala ko noon, may 2 inches na lang from the whole tape measure. May 2 inches na lang na natira. Ang sabi ng pastor, ito na lang ang nilaan mo sa Diyos. Ito na lang. And again, this is a wrong view of work. This is the wrong view of the Christian life. This is a wrong view of serving God. Na ang paglilingkod sa Diyos ay may sa ministeryo lamang ng iglesia. Kung paanong sa kinagistang relihiyon gusto mo maglingkod sa Diyos, magpari ka or magmadre ka, yun lang ang paglilingkod sa Diyos. Otherwise, you are doing secular work. Well, serving God is not limited to religious activities or church ministries only. Serving God can and must be done sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. As Paul said, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. As we have studied sa Ephesians chapter 5, yung pagiging puspos ng banal na Espiritu ay merong iba't ibang kapahayagan. At isang kapahayagan nito is the husband loving the wife and the wife submitting to the husband and the children obeying the parents and the parents doing their godly parental work sa kanilang mga anak. So hindi limitado sa 4 na sulok ng iglesia. Naalala ko tuloy ang sabi ng isang theologian, maaaring one of the most godly thing that you can do tonight, ang sabi niya doon sa kanyang pangangaral, maaaring the most godly thing you can do tonight is date your wife. Husbands, love your wives. It is a godly thing. It can glorify God. So muli, hindi yung kapag nasa Sunday school ka lang or nasa choir practice ka lang o nasa organized visitation and soul winning ka lamang naglilingkod sa Diyos. Lalo nang hindi pag-worker ka lamang sa church naglilingkod sa Diyos. Ang punto, whatever your calling is, wherever you are sa chapter ng buhay mo, I love that illustration na ginamit ni John Piper na ang buhay ng tao ay parang libro, may iba't ibang chapter. Nung bata ka, ibang chapter yun. Nung ikaw ay nag-high school na, ibang chapter yun. Nung ikaw ay nag-college na, ibang chapter yun. Nung ikaw ay nagtatrabaho na, ibang chapter yun. Yung ikaw ay nag-asawa na, and then nagkaroon ka na ng anak, at then nagkaroon ka na yung anak mo ay nag-aral na, yung anak mo ay nag-college na, yung anak mo ay nag-asawa na, ikaw ay naging lolo at lola na. Those are different chapters. And God does not expect you to serve Him kung paano ka naglingkod nung chapter 3 at maglilingkod ka sa chapter 15, hindi pareho. But you will still be serving God. So muli ho, hindi nakakulong ang paglilingkod sa Diyos sa mga formal na ministeryo sa loob ng iglesia. Tama ang sinabi ni Paul Washer, when we know Jesus Christ and we are known of Christ, there's no more sacred or secular. Everything is sacred. Again, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God.
At dito particularly sa atin hong binasa na passage ay sinasabihan ni Apostol Pablo si Timothy na paalalahanan ang mga Christian servants. That they must fulfill their servant duties to their earthly masters in the service of God. Na parang paglilingkod nila at bilang paglilingkod nila sa ating Panginoong Hesukristo. And this is not the first time na dinil ito ni Apostol Pablo, direkta niyang sinulatan ang mga Kristiyano sa Efeso. At ngayon, sinasabihin niya si Timothy na paalalahanan ng mga kakapatiran sa Efeso. So tila it's either merong amnesia ang mga Kristiyano sa Efeso at madali nilang makalimutan ito, or matindi ang problema nila. Kaya kinakailangan ng paulit-ulit na paalala patungkol sa bagay na ito. Ephesians chapter 6 verse 5 ang sabi ni Apostol Pablo, "Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart." What is the next three words? "As unto Christ." Na yung kanilang paglilingkod sa kanilang mga masters in the flesh ay gawin nilang bilang paglilingkod kay Kristo. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Can you hear this, mga kapatid? These are the lowest of the low in the rank and file. Sila yung pinaka nasa mababa. They are slaves. But these slaves are servants of Christ. And they can and should serve Christ as they fulfill their servant duties. Verse 7, "With goodwill doing service as to the Lord and not to men." I can still remember yung patotoo ng isang theologian na nag-pursue ng kanyang doctorate sa ministry at kinakailangan niyang magtrabaho on the side at sa printing press siya ng mga resibo. At namangha yung kanyang boss. Wala siyang late, wala siyang undertime, at siya nag-i-exceed sa quota. At minsan pinatawag siya ng kanyang boss, "Bakit ganito? Yung mga kasama mo late, yung mga kasama mo undertime, yung mga kasama mo hindi na kami-meet yung quota, bakit ikaw?" Ay walang ganon. At ang sagot nitong si Kevin Bowder, kung nagkakamintandang, sabi niya, "It's simple, I do not work for you." Hindi ako nagtatrabaho para sa'yo. Nagkamot yung boss, paano ibig sabihin hindi nagtatrabaho? Empleyado ka dito, pinapasweldo kita. Well, I'm doing this work for Christ. Ang sabi sa verse number 8, Ephesians chapter 6, "Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same he shall receive of the Lord, whether he be bound or free." Ano man ang iyong ginagawa, kahit ikaw man ay empleyado o ikaw ang may-ari ng business, ikaw man ay trabahador, driver o ano man, if we do good, we are doing it for the Lord. At nahandoon ang kanyang gantimpala. So anong punto? Muli ho, it's not sacred or secular, but it's all sacred. Kapag tayo tumatrabaho sang-ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon bilang mga mananampalataya, ay naglilingkod tayo sa Diyos. Kahit hindi sa formal ministry. Yes, merong ibang tinawag talaga ng Diyos na maglingkod in a full-time, quote-unquote, full-time means of vocational ministry. But again, walang pagkakaiba ang isang alipin na nagtatrabaho sa kanyang human master at isang tinatawag na minister sa church. Both are serving Christ. And both will give account. And yung servant ay mag-give account as a servant at yung minister ay mag-give account as a minister. So whether doing office work, kung man nagtatrabaho sa opisina, nag-aararo ng bukid, o naghahanda ka ng sermon na ipipreach, if done for the glory of God, it glorifies God and it is service to Him. At sa text na ating binasa, again, ay in-address ang area ng Christian work that relates to the Christian faith.
Now, just to give us a little bit more of a background dito sa text na ito, in the first century Roman Empire, 20 to 30% ng population ay mga servants. Kung meron 100,000 is 30,000 ang mga servants, slaves. Nevertheless, ito'y big chunk at sang-ayon ho sa ating mga nabasa sa salita ng Diyos dahil paulit-ulit higit sa malamang, particularly sa Church at Ephesus, malaking bahagi ng members ng church were Christian slaves. At nahandoon yung paalaala ni Apostol Pablo sa kanila. Now, gusto ko lang din hong masigurado sapagkat pag nababanggit yung word na slave, ay higit sa malamang, kung di tayo maingat, ang naaalala natin at ang nasa picture na nasa isip natin ay yung 17th to 19th century slavery na kung saan naging parte ang mga Western countries. Na kung saan si John Newton na may akda ng Amazing Grace ay dating slave trader na siya ay may mga barko at pumupunta sila sa Africa at nangingidnap sila ng mga Negro and then dinadala nila sa mga Western countries or to the US to make them really slaves. At maaaring yun yung nasa ating kaisipan. Pero hindi ganoon ang slavery sa Roman Empire. Well, to be sure, mayroong mga abuses sa slavery system sa Roman Empire and any system will have its abuses. Pero ang slavery in the Roman Empire ay hindi kagaya hindi siya inherently evil. Actually, may mga tao na pinipili na deliberately na maging slave rather than free men. Bakit? Kasi pag slave ka, meron kang tiyak na tutulugan. Naalala ko nung pinakita yung kwarto ni PDD sa International Criminal Court, parang kwarto sa isang 1 or 2-star hotel. Ang bihira, gumawa ka lang ng krimen, may libre kang tirahan at may doktor pa sa loob ng International Criminal Court. Pero kung ikaw ay slave, you have a place to stay. Meron kang higit sa malamang ay siguradong pagkain. At may mga pagkakataon, maraming pagkakataon, merong mga sweldo. At during the first century, there are reforms in the Roman Empire na nagbibigay ng magandang status sa mga slaves. May mga batas na kung saan ang mga slaves ay maaaring makamit ang kanilang freedom. Pwede nilang bayaran ang kanilang mga masters to gain their freedom. So marami ang mga slaves na hindi tumatanda na slaves. Madalas sila ay pinapalaya at the age of around 30 or 40 years old. Some slaves were granted own properties. Kapag sila ay napatunayan na mahusay na slave, ay binibigyan sila ng mga ari-arian at yung iba ay inaampon sa pamilya ng kanilang master. Some slaves become stewards of the house. Naalala niyo si Joseph kay Potiphar? Pinagkatiwala sa kanya, sabi ni Joseph, everything was put under my hand. Ikaw lang, Mrs. Potiphar, ang hindi. So again, he was a slave na binili. So may mga magagandang kalagayan. Again, yes, of course, there are abuses, pero hindi laging ganon. Sabi nga ng isang commentary about Roman slavery noong first century ay ito, it was far more humane and civilized than the American African slavery practice in the US during the 17th to 19th century. Kapag kinagkumpara mo daw yung slavery dun sa Roman Empire and yung slavery na ginawa ng Amerika sa mga Afrikano noong 17th to 19th century, ay mas humane, mas maganda. Di hamak yung slavery nung Roman Empire doon sa first century. So, again, pinipinta ko lang ho yung larawan na baka mamaya ang nasa isip natin ay kagaya ng slavery na meron sa Western countries noong 17th and 18th century. Now, sa church at Ephesus, as we have studied noon pa, sa first century are filled with slaves na nanampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And there are also some slave owners. Hindi lamang yung mga slaves ang naliligtas, pero ding mga masters na naliligtas. At sila ay magkakasama sa iisang church.
And what a wonder ito sa gospel, about the gospel. The truth of the gospel and our freedom in Christ and our equality as brethren brings us together as a one body. Maaaring si malaman ay slave or slave owner, maaaring sa isang church service, magkatabi yung slave at yung kanyang master. At sila ay magkapatid sa Panginoon. Nevertheless, because of this truth also, ay maaaring merong mga strain sa relationship. Maaaring may mga tension. And this tension is often seized by false teachers as a platform para sa kanilang self-promotion and introduction of false teaching. Na maaaring, alam niyo yung victimhood, yung wokeness na nauso sa Amerika. Ang wokeness ay pag ikaw ay may color ang skin mo, hindi ka white, sa madaling salita, automatic ikaw ay victim. At kung ikaw ay victim, lalo na kung ikaw ay itim, ay may obligasyon agad yung puti na mag-sorry sa'yo at magbalik sa'yo kahit wala silang ginawang masama sa'yo. At maaaring ito ang siniseize ng mga false teachers. Kaya nga ang paalala ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 3, if any man teach otherwise. Sa verse 1, sinabihan ni Pablo ang mga slaves na sila ay maging mabuting mga slaves at gawin yung kanilang trabaho. Ganun din sa verse 2. And then sa verse 3, ang sabi ni Pablo, if anyone teach otherwise, kung merong nagtuturo ng kontra dito, and consent not to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof come envy, strife, railings, evil surmisings. Ang nangyayari, nagkakahati-hati. Baka mamaya ay merong nagtatayo ng faction ng mga Christian slaves group, Christian slave fellowship, Christian masters fellowship. At nagkakaroon sila ng mga cliques and schisms or pagkakahati-hati sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. At dito, dinil ito ni Apostol Pablo at pinaalalahanan niya ang mga Kristiyanong or kinapaalalahanan niya si Timothy na paalalahanan ang mga Kristiyanong slaves and masters. So from these two verses, tignan lang natin ang dalawang mahalagang katotohanan. Number one, Christian slaves with their unbelieving masters. And then pangalawa, Christian slaves with their believing masters. Mga Christian slaves in relation sa kanilang hindi mananampalataya na masters. And then mga Christian slaves in relation sa kanilang mga mananampalataya na mga masters. So tingnan natin number one, Christian slaves with their unbelieving masters. Verse 1, 1 Timothy chapter 6. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Again, let as many servants, doulos ang ginamit sa Greek. At ito ay not necessarily negative, but rather pertaining to their situation. Ang situation na they are slaves. They were servants. At paano sila dinescribe? Under the yoke. This is a figure of speech. Hindi sila necessarily merong yoke na pamatok kagaya ng ginagamit sa mga kalabaw o mga hayop na pang-araro sa bukid. It just gives the idea that they are under obligation to work as slaves. Pero ang paalala ni Apostol Pablo dito, let as many servants as under the yoke count their own masters worthy of all honor. Ibilang ninyo ang inyong mga sariling mga masters. At sa Tagalog, ang gamit ay yung salitang Panginoon. Worthy of honor, worthy of all honor. Masters, particularly dito sa puntong ito, ay pertaining to unbelieving masters as opposed to verse number 2 na makikita natin maya-maya. At ang sabi ni Apostol Pablo dito, that believing slaves should count. Ibig sabihin, kailangan nilang i-regard. Kailangan nilang ituring. Kailangan nilang ibilang. Kailangan nilang sadyain na maging ganito ang kanilang point of view.
Ano dapat ang point of view? Paano dapat titignan ng isang Christian slave ang kanyang master, particularly ang kanyang unbelieving master? Well, count their own masters worthy of all honor. That word honor, time sa Greek, ay nakita natin doon sa pagbinigyan nyo ng pansin sa 1 Timothy 5 verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, double time. At doon sa 1 Timothy 5:17, ito'y ginagamit with pertaining to monetary compensation. Pero sa context nito, sa 1 Timothy chapter 6 verse 1, hindi ito pumapatungkol sa pera na ibibigay ng slave sa master. Kundi rather, it pertains to reverence, respect, and dutiful service. Ang pagre-reverence or pag-honor ng slave sa kanyang master ay nahandoon yung pagbibigay galang niya. Andun yung kanyang paggawa at pagtupad ng matapat sa mga tungkulin na iniatang sa kanya. So, they should count their own masters worthy of all honor. Karapat dapat lamang na paglingkuran sila. Karapat dapat lamang na ibigay yung matinding effort, gawin yung best effort. Again, hindi with eye service na gusto lang na sila'y mapalakpakan. Kundi ituturing nga sila na sila ay karapat dapat. And si Peter ay merong paalala that this should be done even to those who have, let's say, not so good masters. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 2 verse 18, servants, 1 Peter 2:18, servants, be subject to your masters with all fear. Again, nandun yung fear, nandun yung reverence. Hindi ito yung pagtalikod ng master ay kung ano-anong sinasabi. Parang bata na inautusan na magwalis, pagtalikod ng magulang ay kulang na lang, ay maubos lahat, makalbo yung walis. At napakatindi ng pagdadabog. But servants, be subject to your own masters with all fear. At ang sabi ni Peter, not only to the good and gentle, but also to the froward. Na itong mga Christian servants na ito ay should perform their duties as slaves well. And not just the performing of their duties well, but their attitude, maging yung kanilang attitude doon sa kanilang master ay dapat ay merong kaayusan at makadiyos na perspektibo, and there should be fear, reverence. So ito rin ang dapat gawin ng mga Kristiyano slave sa Ephesus. At nagbigay ng reason si Apostol Pablo. Ang sabi niya, let us many, 1 Timothy 6:1, let us many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor. And what is the reason? Ano ang reason? Para lang ba matagdagan kayo ng sweldo? Para lang ba mas maging maganda yung sleeping quarters ninyo? O para mabigyan ka ng mas matinding pabor? No, ang sabi ni Apostol Pablo ito, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Upang hindi malapastangan ang pangalan ng Panginoon. Upang hindi malapastangan ang katuruan, ang doktrina, particularly ang gospel ng ating Panginoong Hesukristo. So this is the primary motivating factor ng Christian slave. And in application, this should be the primary motivating factor ng Christian employee. Saan man tayo nilagay ng Panginoon, we should do our duties accordingly and with great effort. And also, hindi lamang yung effort natin sa paggawa ng duty, but yung attitude natin sa mga nakakataas sa atin. Kung tayo ay inilagay ng Diyos sa isang relationship na, for example, nasa kumpanya ka at meron kang boss na mas mataas sa iyo, yung attitude na towards that master or employer. So not just the ability, but the attitude towards that. At ang reason natin
ay alang-alang sa pangalan ng Panginoon at alang-alang sa katotohanan, particularly nga alang-alang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil nung tayo ay naligtas, when we professed our faith in Christ, at lalo na ipinahayag natin ito through water baptism publicly, at tayo ay nag-engage sa pagsamba sa Panginoon in the Lord's Day, it may be that these slaves na kausap ni Apostol Pablo had done the same. Sila'y nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo, sumunod sa tubig ng bautismo, at faithful sila sa kanilang pag-attend sa Lord's Day service. But if they misuse their freedom in Christ and use it as an excuse not to serve or not to perform their duties well, at kung ito'y gamitin nila na rason na magkaroon ng hindi magandang pakikitungo sa kanilang mga human masters, ito ay magsisilbing dungis sa pangalan ng Panginoon na kanilang pinoprofess na sinasampalatayanan at sa ebanghelyo ni Kristo na kanilang tangan-tangan. It will be reflected sa pangalan ng Diyos. Alala ko ho, nung minsang nag-meeting, kasama ko ang mga personnel ng IC at isa sa mga paalala ko sa kanilang, ngiti kayo. Kasi pag nakasimangot kayo, nakasimangot ang buong IC. Kapag masungit kayo, masungit ang buong IC. At sinasalamin ng manggagawa yung kabuuan noong negosyo o kumpanya. Sadly, doon sa experience namin, sa tinuloyan namin sa Bohol, ay merong mga, hindi lahat, pero merong ilang mga workers or waiters doon sa restaurant noong lugar na parang hindi sila excited. Hindi sila excited na gawin yung kanilang trabaho at ramdam mo sa kanila kung paano kanila itrato at yung mga guests. And guess what? Anong impression? Ang bihira tong resort na ito. It's not the employee, it's the resort. At ganoon din sa atin bilang mga mananampalataya, if we engage sa ating worldly calling, kung saan man tayo tinawag ng Panginoon, and we show such poor performance or poor attitude, nagre-reflect ito sa pangalan ng Diyos at sa katotohanan ng Diyos na ating daladala. Ay ganyan pala ang Kristyanismo. Ganyan pala ang Kristiyano. Masungit. Ganyan pala ang Kristiyano, hindi marunong mag-thank you. Ganyan pala ang Kristiyano. Hindi lamang sa pangalan ng Panginoon, kundi maging sa ebanghelyo na ating daladala. It will be blasphemed to speak evil of. Magkakaroon sila ng lisensya na magsalita ng pangit laban sa atin, laban sa pananampalataya, laban sa Kristyanismo. Again, anong punto? It is not only the pastor who carries the name of Christ. Hindi lamang ang pastor ang may daladala ng pangalan ni Kristo, ang bawat mananampalataya, anuman ang iyong katungkulan, ikaw man na employee, employer, student, spouse, child, parent, driver, all believers, anuman asan man tayo tinawag ng Panginoon, daladala natin ang pangalan ng Diyos, daladala natin ang ebanghelyo ni Kristo, and we reflect it to the world. At kung tayo ay hindi maganda ang ating paggawa, hindi maganda ang ating trabaho, hindi maganda ang ating attitude, ito ay nare-reflect back naman sa pangalan ng Diyos at sa ebanghelyo na daladala natin. So it's not just how we do our duties, but our attitude towards those above us or other co-workers. Ang punto, ang mga nasa labas, unbelieving master or unbelieving workmates ay nag-oobserba sa atin. You remember our preaching from Romans chapter 12? Provide things honest in the sight of all men. All of these people ay nakatingin sa atin. How do we respond when evil is done to us? Or how do we perform our duties as Christians?
So number 1, Christian slave and their unbelieving master. Number 2, mabilis lamang, Christian slave and their believing masters. Ngayon naman ay merong extra flavor. Hindi na ito master na hindi mananampalataya, kundi master na mananampalataya. And they may be both member of the same local church. And can you imagine kung yung slave ay tinawag na maging pastor at miyembro niya yung kanyang master in the flesh? Maaari hindi natin alam. Nevertheless, ang sabi ni Apostol Pablo ito, 1 Timothy 6:2, and they that have believing masters. Binigyang pansin, particularly ni Apostol Pablo, okay, slave ka at yung master mo ay mananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo, let them not despise them. Huwag niyo hayaan na baliwalain sila. Huwag niyo hayaan na maging mababa ang tingin nila. Because they are brethren, but rather do them service because they are faithful and beloved, partakers of the benefit these things teach and exhort. So kung sila ay merong Kristiyano at kapwa mananampalataya na master, ang sabi ng salita ng Diyos, let them not despise. The word despise is to hold in low degree. Huwag tignan ng mababa. Huwag mo isipin na, sa labas mataas ka, pero dito sa church, or kahit sa labas, well, sa church, pantay lang tayo bakit mo ko inutusan ngayon? Do not despise. Rather, again, same duty sa verse number 1, they should treat them worthy of all honor. Pero narito ang spiritual reality, they are brethren in Christ. They are brethren in Christ. At kung naaalala nyo again, yung pag-aaral natin sa Romans chapter 12, huwag nating tingnan ang ating sarili na mas mataas kaysa sa iba. Ang sabi ni Apostol Pablo, in honor, preferring one another. Meron tayo dapat mas mataas na tingin sa iba, sa ating mga kaysa mas mataas ang tingin natin sa ating kapatid, ay dapat mas i-prefer natin at mas mataas ang tingin natin sa ating kapatiran kaysa sa ating sarili. So this warning ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang slaves in their treatment and attitude towards their believing masters is very important. Sapagkat ito ay maaaring magdulot ng ito ay isang attitude na hindi lapat sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lapat sa relasyon bilang magkapatid sa Panginoon. So, ang dapat gawin ng mananampalatayang slave is not to despise. Dahil sila ay kapatiran. Naalala ko ho yung question and answer doon sa Ask Pastor John na merong nagtanong na isang Kristiyano na talagang talented siya, talagang professional siya. Di ko maalala kung ano yung kanyang profession, pero professional siya at ang nagiging problema ay pakiramdam niya, inaabuso siya sa church. Na pagawa sa kanya ang church, sabi niya, trabaho ko yun At yun yung source of income ko. Pero ang ginagawa na lang ng church ay hinihingi sa kanya. Tiway na lang. At nagtatanong siya, paano ba to? And yes, hindi ko na maalala yung lahat ng payo, pero not unless na i-offer niyang kusa yung kanyang sariling gifts and talents and abilities as free service at church, okay. Pero kung talagang pinipilit ng church na, paglingkod mo yan sa meron ng mali doon sa bagay na yun. So again, this is a little bit different na pagdating sa loob ng church, ang tingin niya sa kanyang masters ay mababa. Hindi niya kinukonsider ang kanilang kalagayan bilang kapwa mananampalataya.
Sa Colossians 3 verse 9, ang sabi, lie not one to another, saying that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Verse 11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Yes, sa church, ang primary identity natin ay we are brethren in Christ. Sa church, ang identity natin ay hindi boss ako, empleyado ka. Ang primary identity natin sa loob ng church is no more Jews nor Greeks, circumcision nor uncircumcision, bond or free, but Christ is all and in all. At yung iba ay minimis-apply ang katotohanan na ito to nullify their duty to serve their believing master. So, again, nandun yung danger to take one truth and to overextend it. Yes, we are brethren in Christ. Pero hindi dapat gunin yun ng slave at pagdating sa labas, sasabihin, utusan siya ng master niya, oh, slave, gawin mo ito. Sabihin niya, sino ka ba? Magkapatid lang tayo, pantay lang tayo kay Kristo. No more bond, no more free. And that is a misapplication ng katotohanan. Anong sabi ni Apostol Pablo? And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather what? Do them service. Rather than despising, rather than belittling, you must do them service. Dapat mong gawin ang iyong katungkulan. Huwag mong ibaliwalain ito. Dapat mong i-fulfill ang iyong duty. And again, as we have said, hindi lamang yung fulfillment ng duty ng maayos, but it carries with it the attitude with fear. Not just because they are the masters in the flesh. Hindi lang dahil sila ang master, hindi mo lang gagawin ito dahil meron kang fear na baka parusahan ka. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, because they are faithful and beloved. Again, ang assumption dito, kung sila'y mananampalataya, sila'y tapat. Ang assumption dito, kung sila'y mananampalataya, sila'y minamahal. At kung sila'y tapat at sila'y minamahal, dapat itrato mo rin sila accordingly. Yes, they are brethren. They are fellow heirs of the grace of God. They have the same heavenly master to whom they will give account. So hindi, rather than gamiting lisensya, upang hindi paglingkuran ng maayos ng mga Christian slave, yung kanilang mga Christian master. Actually, dapat ito pa ay motivation na maggumawa sila ng lalong maayos. Gumawa sila ng may pagsisikap at merong tamang attitude toward their believing masters. At bandang dulo, anong paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo? These things teach and exhort. Timothy, ang mga bagay na ito, which are really very practical. Makikita ho natin na pagdating sa church, hindi lamang ito puro doktrina. Nahado ang practical application ng mga katotohanan ng Panginoon na kailangang ipaalala sa mga mananampalataya. Kailangang ituro sa mga mananampalataya at kailangang bigyang diin, exhort sa mga kapatiran. As we have said before, yung mga false teachers ay ginagamit ang mga katotohanan ng Diyos to abuse and to neglect their duties. Si Apostol Pablo naman, sinasabi niya, itong mga katotohanan na ito ay dapat magtulak sa atin to perform our duties well with the proper attitude. So muli ho, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse number 2, and they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren. Ang katotohanan sa kapatiran ay hindi dapat maging dahilan na i-despise o magkaroon ng maling pakikitungo sa kanila, but rather to do them service because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. Kapwa nyo siya kasama sa lahat ng spiritual benefits, sa lahat ng mga spiritual blessings in Christ. And this should be a proper motivation to do your duty well with the proper attitude. These things teach and exhort.
So sana ho makita natin na hindi ito limitado sa mga Kristiyanong alipin lamang at sa konteksto natin, sino bang alipin dito? Wala tayong slavery sa panahon natin ngayon, pero as we have been applying it, lalo na sa Christian employee-employer relationship. Pero hindi lamang yun at hindi yun malilimita doon. Even in other realms na kung saan tayo nilagay ng Diyos na meron tayong mga relationships. For example, parent and children relationship. For example, even in the church, sa mga leaders, sa mga ministries at sa mga ministry workers. Kailangan ay ma-maintain ang ganitong attitude na ang ating pagtatrabaho ay hindi para makita ng tao. Ang ating paglilingkod ay hindi paglilingkod sa tao primarily, kundi ito ay primarily, yes, naglilingkod tayo, we minister to men, but we are ministers of God. Tayo ay mga lingkod ng Diyos, naglilingkod sa tao. At kailangan natin ikonsidera ang mga katotohanan na ito as we serve, as we do our duties, saan man tayo tinawag ng Panginoon. With that, let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa paalala ng iyong salita. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Tulungan mo nawa kami, O Diyos. Maaaring sa panahon namin ngayon ay wala kaming master-slave relationship. Pero Panginoon, sa iyong providensya, inilagay mo kami sa iba't ibang mga relationship sa mga kapatiran namin, Panginoon. At maaaring hindi man sa aming mga kapatiran, kundi Panginoon, maaaring meron dito ay nilagay mo sa mga kalagayan na sila ay empleyado ng mga hindi mananampalataya. Or maaaring meron dito sila ay employer ng mga hindi mananampalataya. Whatever be the case, Panginoon, paalala mo sa amin that we are serving you. That we have a master in heaven. And that's none other than our Lord Jesus Christ. At salamat, Panginoon, sa paalala ng iyong salita na kita mo at alam mo kung paano ang pakikitungo namin sa iba. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maisubuhay ang mga katotohanan na ito. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na maging mabuting patotoo. Saan mo man kami tinawag, na hindi namin mabigyang kahihiyan ang pangalan mo. At lalo't higit, hindi namin bigyan ng kahihiyan ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Help us, Lord, nawa ang aming mga buhay, ang aming mga patotoo, maging ang aming attitude, Panginoon, sa iba, ay maging palamuti sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa iyong mga salita. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy pa ng aming mga gawain, maging sa aming prayer meeting. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magsalita yung lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the slope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the all the lost. By they have been pardoned, say to the uttermost.
given me. Further than the scope of my transgression, beautified and all my sin is shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli po, nawa ang salita ng Diyos na atin na pag-aralan sa buong araw, sa 4th commandment, kaninang umaga sa Romans 13, at ngayong hapon sa 1 Timothy 6, ay baunin natin, pagbulayan natin, at huwag nating hayaan na walang maging epekto sa atin all throughout this week. At nawa, saan man tayo tinawag ng Diyos, hindi natin mabigyang kahihiyan ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang ebanghelyo, kundi ang ating mga buhay ay maging mabuting patotoo. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin, patuloy tayo maging instrumento ng paghahayag ng ebanghelyo saan man tayo tinawag ng Panginoon. God bless po, magandang hapon. Dito nagtatapos ang ating afternoon service. 3:30 po ay magsisimula tayo sa ating prayer meeting. God bless po.